ating makakausap, Chairperson ng United Broiler Raisers Association o UBRA, si Attorney Elias Jose Insyong. Attorney Insyong, kumusta ka na? Magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Attorney. Magandang umaga ka, Orly. Merry Christmas. Gayon din po sa inyo. Meron po bang pahirapang supply ho ngayon na hindi naman tayo kukulangin ng itlog at ng manok ilang araw, bagong Pasko hanggang bagong taon, Attorney Insyong? Ka, Orly, yung sa iklog ay kailangan ikapanayam niyo yung Pangulo ng Egg Board. Pero sa manok naman, Manok po. ay labis-labis. Bumigay ang presyo nito mga nakaraang araw. Nag-collapse. Meron ng 83, 85 sa Central Luzon ang karning manok. Nanggaling yan sa bandang 100 nung isang linggo. Nagsabay-sabay, tapos nakisabay din yung imported. Tapos medyo matumal kasi nung mga nakaraang linggo. Hindi lang medyo, talagang matumal. Ang kanya na kaipon-ipon yung supply. At least hindi tayo naibabalik doon sa mga punto na pag nagkakausap tayo, Attorney Insyong, ay binabalita natin talagang mahal, pahirapan dahil sa mga bagyo, minsan matinding tag-init, panahon, bukod pa doon sa mga sakit na inaabot ng ating mga broiler o inaalagaan para katayin ng mga anok, lalo na ho yung mga layer, kaya pati yung ibang mga presyo ng itlog ay naapektuhan. So ngayon po, wala ho tayong problemahin ganoon. At least sa 2026, hindi tayo magkakaroon ng malaking problema o hindi kukulangan natin yung supply ng manok. Sa supply po, labis-labis. Ang problema po natin yung demand, yung kakayahan ng mamimiling bumili. Yan ang malaking suliranin natin lahat. Pag nakausap niyo yung mga nasa palengke, ay ngayong Kapaskuhan, maaring humiwalay ang presyo sa retail. Ganun naman ang nangyayari dyan. Tataas sila, kami bumababa. Nangyayari naman yan, hindi naman imposible yan. Pero sa supply, ngayong Kapaskuhan, at baka umapaw pa yan labis ng supply na yan hanggang Enero, ay labis-labis ang supply. Kung ikaw ay nasa sektor ngayon, para sa iyong kabuhayan, medyo may hamon ka. Ay pagka naman ikaw ay nasa retail kahit papaano, merong liwanag ngayong Kapaskuhan. Okay, at least hindi tayo magkakaroon ng matinding problema tulad ng mga nakaraang panahon. Pero binabanggit ninyo, kasi kahapon, naalala ko lang kasi noong nakaraang linggo, parang may nabilan ako 110 per kilo ng manok. Binabanggit nyo kanina, parang mahal na yata 85, tama ba yan? Sa farm gate ho po. Sa farm gate ho yun. Sa retail ay nasa 200. 200, sorry. 210 pala, hindi 110. 210 ko nabili. Mahal pa pala yung nabili mahal ko. ho yun. Mahal ho yung pwede na rin ho yung 210 kasi malapit na ang Pasko eh. Pagbigyan niyo na ho yung mga nasa mesa. Yun na lang ang iniisip ko. Pag medyo alam ko mahal ng 10, 15 piso, pamasko na lang. Yun na lang talaga iniisip. Talagang ganyan no eh. Magbigayan na lang ho. Medyo maraming hamon ng bansa natin. Alright. Wala naman tayong problemahin. Nasolusyon na ba yung mga nire-request natin na mga kinakailangan bakuna para sa mga maaring umiral na naman na sakit ng ating mga alagain sa poultry? May nakapending kami kay Secretary dahil may pagtatalo kami nung mga technical nila. May mahigpit pa rin sila dun sa pagpalaot ng bakuna sa industriya. Ay sa tingin namin labis yung regulation dahil una-una ang paniwala kasi nung may technical kasi between live and killed vaccine. Ang paniwala nila yung kanilang sinuri ay live, yun talaga nag-mutate. Pinaliliwanag ng aming mga veterinaryo yung mga magiging available na bakuna ay killed, yun hindi nag-mutate. Hindi namin naintindihan kung bakit mahigpit. Ewan ko, nakapending ngayon yan sa opisina ni Secretary. Ang isa lang naman ng ating hangad na wala tayong poproblemahin at sabi nyo nga ang ating mga local producer ng manok ay walang problema. Kasama ba yung karne ng manok sa nais ninyo na
magkaroon ng, ang alam ko ba, may import ban, kasama ba sa import ban yung karne ng manok, Attorney Insyong? Ay, kailanman hindi nagkaroon ng import ban. Maliban na lang kung merong yung panggagalingan na may sakit. Oo, kasi mukhang Oo. sa inyong binabanggit, sapat naman natin yung supply. Kung meron ang sa asukal, meron din sa karne ng baboy, siguro ang manok dapat din pag-aralan na baka yan naman kaya nating i-produce locally. Huwag na tayo mag-angkat. Malaking tulong sa ating mga nasa pagnenegosyo ho ng manukan. Ay, ang kailangan kausapin nyo dyan yung NEDA. Iba ang mundo ng mga yan. Sa kanila, kailangan mag-import. Ano ho ang gagawin natin? Realidad ng buhay ho yan. Pagka ang ekonomista ng gobyerno ay ganyan, humanda ka. Pero Kailangan matuto ka mabuhay. pero ano bang ang sitwasyon, sabi nyo nga, at least hanggang January, okay tayo. Hindi pa natin pwedeng panghawakan na tulad nung karneng baboy, yung pork o kahit na asukal, kaya natin panindigan na hanggang isang taon o ilang buwan, hindi tayo mag-i-import, kaya natin. Ang manok, ganun din po ba? Ay, sa totoo lang, kung titingnan niyo yung datos na nilathala ng DA, at ando doon ako sa National Price Coordinating Council no isang linggo, may presentation sila. Ang ating bigas ang supply ay good for 79 days nasa private sector at nasa NFA. Sa manok ay 239 days ang supply. Mababa. Kung tutuusin, tinanong ko nga doon sa National Price Coordinating Council, kung ganyan ang pamantayan, nag-i-import ban kayo sa bigas, 79 days, bakit? Ano kaya ang pinagkaiba ng manok? Tama naman. Siguro pwedeng pag-aralan na rin yan, Attorney Insyong, kung kakayanin natin. Ewan ko. Duda ako kung makukonvinsin natin. Sabi nyo, ang problema hindi ang data. Ang problema ay nasa NEDA. Ba? Okay yun. Ay, matagal ko na sinasabi yan. Hanggat ganyan ng ekonomista natin, di tayo unlad. Attorney Pasensya na, Paskong Pasko ha. Oo nga po, salamat. Hello. Attorney Insyong, maraming salamat sa ulitin po. At least may mga tayong balita sa supply po ng manok hanggang January. Thank you, sir. Thank you. Merry Christmas. Attorney Elias Jose Insyong, Chairperson ng United Broiler Raisers Association ng UBRA, ang inyo pong napakinggan. Supply ng manok ang ating pong pinag-usapan.